one. Alam niyo po ba? Yes, what? Pista na Dipolog? Adlaw sa Dipolog? Yeah, adlaw na Dipolog, but then it's also important. Alam President Rodrigo Roa Duterte will soon took his place in Malacanang this July 1 as the 16th President of the Republic of the Philippines. And all we say is, change is coming. Indeed, change is coming. We have new sets of senators, new cabinet members, new system in the government, and we believe na hindi lang hanggang dyan ang pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Philippines is about to change for its best. But the problem here is, ang Pilipinas may paparating na na pagbabago. Eh, ang spiritual life mo, may pagbabago din bang parating? Most of us want change, but before that change happens, we also need to bring forth change in our spiritual life, lalong-lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Before we could make a change for our country, dapat din po na baguhin din po natin ang ating relasyon sa harapan ng Diyos. How we deal with God and how our relationship with God should also change para makapagbigay po tayo ng change sa ating bansa. Kaya po, ngayong umaga, may 3 punto po tayong pag-aaralan para sa pagbabago ng ating relasyon sa Panginoon in our message entitled, Change is Coming in My Relationship with God. I believe that true change only happens when a person has an intimate relationship with God. Amen po ba? Kasi po ang pagbabago ay hindi po nagagawa ng sarili lang natin. We can change ourselves, only God can. Kaya nga po, sa ating mensahe ngayon, paano nga ba tayo magkakaroon ng intimate relationship with God? Una pong punto na ating pag-aaralan is, to have an intimate relationship with God, we need to know about God. This is always the first step towards intimacy. Tama po ba? Before we get close with our friends, before married people marry their spouses, before we create friendship and build relationship with anyone else, we always start with this step, the getting to know each other step. Tama po ba? Before Kuya Jojo ay naging friend si Adrian, syempre, kinaibigan niya muna si Adrian. Tinanong niya, anong pangalan, saan nakatira, anong habits, likes, dislikes, and etc. And just like us, sa mga relasyon po natin, before we start a relationship with them, tayo ay nag-aalam kung ano nga ba itong mga taong to. Ano bang meron sa kanila? Ano bang pangalan nila? Ano bang mga gusto nila? And just like God, gusto rin niya na makilala natin siya. In Isaiah 6:6, he said, I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings. Can you imagine the creator of the earth asking for love, at naghahangad na siya ay kilalanin ng mga taong tulad natin? Can you imagine a great God, an amazing God, asking for us to know Him? Siguro sasabihin natin, syempre ganun talaga yan. Siya yung magawa sa atin, kaya dapat lang kilalanin natin siya. God wants to have a relationship with us. And I know, we would all say, may relasyon naman talaga kami ni Lord. Kilala ko naman talaga si Lord. Tama po ba? Sino magsasabi dito? Sino hindi magsasabi dito na wala siyang alam tungkol kay Lord? Di ba wala din naman? So, if we really know God, and if we know something about Him, I want to ask you this question. Ano po ba ang alam natin tungkol sa Diyos? Sige, popcorn answer. God is our healer. God is our provider. God is faithful. God is our Savior. What else? God is love. No?
Kukunti lang yung nakakasagot. Yung iba nga di na kumibo. Bakit nga ba hindi tayo makakapagsabi that God is healer, that God is our provider, that God is our deliverer, that God is our refuge, that God is amazing, that God is good, that God is full of mercy, love, and grace, and so on. Bakit nga ba hindi natin yun nasasabi? It's because we don't read the Word of God. The only thing that we can know about God is if we read the Word of God. No, kaya po natin alam that God is our refuge, that God is our deliverer, that God is our Savior, is because of the Word of God na ating nababasa. Matanong ko po kayo, for those who say that God is our healer, saan niyo po nalaman din yun? And I know that you will also say na nanggaling yun sa mga experiences natin. Yes, because getting to know God also means experiencing Him. Hindi lang kasi hanggang nababasa lang natin, but also we need to experience God. At dahil naranasan natin yun, we can say that God is our refuge, God is our shelter. And then po, but the question here is, paano nga ba natin nasasabi na gano'n? Kagaya nga po na nasabi ko kanina, it's because of what we read in the Bible and what we have experienced with God. But then, minsan, kaya natin hindi nasasabi yung mga bagay na yun kasi hindi naman tayo nagbubuklat ng ating mga Biblia. Dahil minsan naman kasi, hindi naman tayo yung 5-year-old Bible natin, hindi pa natin nabubuksan. How many Bibles do we have in our house that we have not read yet? How many Bibles do we have in our house na minsan ay hindi natin nabubuklat? At minsan, hindi rin natin magawa na masabi that God is our provider, that God is our healer, because konting pagsubok lang, nagtatampo na tayo kay God. Tama po ba? Kung sa mga panahon na tinatawag ka niya at gusto kanyang i-comfort, tinutulak mo siya palayo, how can you know that God is our comforter? At ngayon, nagtatanong tayo, saan ka na nga ba, Lord? Abay, tanong mo yan sa sarili mo. Saan ka nga ba napunta nung kailangan mo ng pambayad ng iyong utang? Saan ka nga ba napunta nung kailangan mo nang may makakarinig ng iyong mga problema? Pumunta ka sa iyong mga kaibigan, pumunta ka sa pautangan. Kaya po, sino yung mga nakikilala natin? Yung kaibigan natin chismosa, yung pautangan natin. Kung saan ay pumunta ka, nung may problema ka, kung saan ay pumunta ka sa kwarto mo at nagdasal at magbasa ng Biblia, ibig sabihin nalaman mo that God can be your great listener. Sabi sa Psalms 102, verse 17, He will turn to the prayer of destitute na despising their prayer. At kung sana nung may utang ka at naningil na may inutangan mo, ay tumakbo ka ulit sa kwarto mo at nagdasal at nagbasa ng Biblia, hindi sana nalaman mo, God is our provider in Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. At mapapakanta na lang tayo ng You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply. Eh, ang problema po kasi, hindi naman tayo pumunta kay Lord. Kaya ayun, ano nangyari sa atin? What happened to us? We are experiencing struggles because we don't know God. Kaya nga po, basahin po natin ating mga Biblia para tayo po ay hindi mahirapan sa ating buhay. Para mas makilala pa natin ang ating Panginoon at malaman natin ano pa ang mga kaya niyang gawin sa ating buhay. Dahil gustong-gusto po ng Panginoon natin na siya ay makilala. And to have an intimate relationship with God, we have to know Him. And for us to know Him, we need to read the Word of God. Kaya nga po, paulit-ulit pong sinasabi,
ni pastor, ng mga leader, lalo-lalo ng mga self-leader, that we should read our Bible, we should make our devotionals. Makulit na ang mga self-leaders, makulit na si pastor. Palagi na nga nagtitag si Pastor Michael na devotional and he was putting hashtag, I will wait for your reply. But then, wala tayong reply because we don't read our Bible. Tama po ba? We cannot reply or siguro wala din pong load. But then, again, or baka din naman, sabihin natin, Pastor, busy ako. How can you know God if you keep on giving excuses? Busy ako. I can't read the Word of God. And kapag may problema tayo, tumatakbo tayo sa ibang tao instead of running into the arms of God. So kaya po, to have an intimate relationship with God, we need to know Him. We need to know Him through reading the Word of God and experiencing Him. Okay? And number 2, for us to have an intimate relationship with God, we need to spend time with God. Isaiah 1:18 says, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Despite our failures and the sins we have committed, still God wants to spend time with us. Kahit alam na ni Lord ano nangyari sa atin sa buong araw, God still wants to hear from us. Gusto ni Lord na lahat ng mga detalye ng buhay natin ay alam niya. Kahit alam naman talaga niya kung ano nangyayari sa buhay natin. But then God wants us to talk to Him. God wants us to say kung ano nga ba nangyari. Gusto ni Lord na magsumbong tayo, gusto ni Lord na manghingi tayo, gusto ni Lord na makipag-usap tayo sa Kanya. Remember, yung mga mag-asawa po dito, nung bago pa po kayo nagkakilala, or bago po kayo nag-asawa, bago pa po kayo naging mag-asawa, you spend much time together, di ba po? Minsan nga, may ibang tao na nagsasabing, di ba kayo nagsasawa sa mga mukha nyo? And then, remember the days when we were still child. We would also, palagi tayong tumatawag ng nanay natin, palagi natin tinatawag tatay natin. Everything that we will do, palagi natin tinatanong yung nanay at yung tatay natin kung tama ba or hindi ba tama yung gagawin natin. And God wants that kind of spending time with Him. Gusto ni Lord na ganun din tayo, kung gaano tayo kakulit noon, gusto niya ganun pa rin tayo kakulit ngayon. Naalala po ba natin yung mga panahong bago pa natin nakilala ang Panginoon? Lahat sinasabi at sinusumbong natin sa Kanya mula sa kaliit-liitan detalye ng buhay natin, sinasabi natin. Pero bakit ngayon hindi na? Ano nga ba ang nangyari? Bakit ba hindi na tayo nagbibigay ng oras para mag-spend time with God? Because we replace God with our gadgets. We replace God with our FBs. We replace God with COC, COZ, at kung ano-ano pa. We replace our God with teleserye. We replace our God with chika-chika with other people. Kaya nga po ang problema, bakit mas may marami tayong oras sa pakikipag-chikahan, sa teleserye at sa gadget, pag-spend time with God ay hindi natin nagagawa. Nagka-BF, nagka-GF ka lang, nahuyo na si Lord sa'yo. Kasi mas marami ka ng time sa Kanya. Nag-asawa lang, nakalimutan na si Lord kasi hindi ka na forever MNLF. Nagkatrabaho lang, thank you and goodbye Lord na. Tapos pag may problema, babalik ulit kay Lord. Magsusumbong ulit kay Lord. Lord, wala na naman akong trabaho. Lord, broken-hearted ako. Lord, nag-away kami ng asawa ko. Bakit ba ganon? Bumabalik lang tayo kay Lord pag nasasaktan tayo. Nakikipag-usap lang tayo kay Lord pag nasasaktan tayo.
Pag nahihirapan, pag wala ng choice, then I will go to God. Because God will welcome me with open arms and with love. Minsan kasi masyado tayong abusado eh. Na? Masyado tayong abusado sa kabaitan ng Diyos. Yes, God wants to spend time with us. Pero wag po tayong maging abusado. Kahit po naghihintay ang Panginoon sa atin na tayo ay lumapit, huwag naman tayong abusado, nalalapit lang tayo kung may kailangan tayo. Kaya nga po, kung may kanta ang Panginoon sa atin, ito ay gaya ng dati. Dati-rati, ng puso mo ay ang pangalan ko. Ano pa yun? Hindi ko alam. Lagi ako sa isip mo. Ngunit ngayon, nagbago ka. Nasaan na init ng pagsinta? No, so, masakit sa heart isipin na ganun tayo. Tama po ba? Nagtatanong si Lord, saan ka na ba anak? Saan na ba yung anak ko na makulit? Saan na ba yung anak ko na palaging nangihingi sa akin? Saan na ba yung anak ko na pag tumitingin sa akin, nagniningning yung mga mata? Baka sabihin ni Lord, dati sa akin lang yung twinkle, twinkle, little stars na eyes. Ngayon sa ibang mata na nakatingin. No? May linya po ang gaya ng dati na kanta, sabi po doon. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di mo pagpansin sa aking pagmamahal. Imagine God hurting because we don't spend time with Him. Imagine God hurting because we don't pray to Him. Imagine God hurting because we'd rather go to our friends, we'd rather go to FB to say our problems. No, ang dami dito, pag may problema, pinupost sa Facebook. Anong kinalaman ng Facebook sa problema mo? Anong kinalaman ng Twitter sa pag-solve ng problema mo? No? Kaya po si Lord sabi niya, asan na? Nasaan na? Init ng pagsinta. Saan na nga ba? We lost our passion with God because we replaced Him and we stopped spending time with Him. Nakikita sa mga bago kong asawa or di kayo sa mga mag-asawa na. Kaya po kayo nag-i-stay, it's because you spend time together, di po ba? Kaya po, nagtatagal ang relasyon, it's because of the time you spend together. Now, because sayang naman yung effort ko, sayang naman yung mga time na invest ko dito sa relasyong ito. And then, God wants just like that, a relationship like that. Wag po natin isipin na hindi nasasaktan ng Diyos sa hindi natin pagpilit sa Kanya. Na mas pinipili pa natin ang ating mga trabaho, pamilya, gadgets, FB, teleserye, at iba pa isa sa pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga po, if you want to have a deeper and intimate relationship with God, let's take time to pray. No? Take time to pray. Gayahin po natin si Jesus na pray lang ng pray. It is said in Mark 6:46, and when He had sent them away, He departed into a mountain to pray. Luke 5:16, and He withdrew Himself into the wilderness and prayed. No? Kung makikita po natin, Jesus make time to pray. Kahit saan po siya mapunta, He make time to pray. Gaya po ng sinabi ng 1 Thessalonians, pray without ceasing. No? Take time to pray po. And by prayer po, ibig sabihin po nun, communication. At ibig sabihin po ng communication, dalawang tao na nag-uusap. Kaya alam ko po, nasasabihin nyo din po sa akin ngayon na nagpipray naman ako. Alam ko po, nagpipray po tayo. Pero prayer nga ba, yung ikaw lang naman yung nagsalita ng salita, eh, si Lord hindi naman nakapagsalita. Communication. Pag nag-receive ng receiver, yung message mo, and then, pag nagbigay ka ng reply, yun yung communication.
Eh, anong communication natin? Pag nag-pray po tayo, tapos biglang, good night, Lord, goodbye, I'm sleepy na. Pagkatapos natin humingi, pagkatapos natin magreklamo sa buhay natin, goodbye, Lord, and thank you. Explainin mo naman si Lord. Take time na si Lord naman ang makipag-usap sa iyo or sa atin. No? Ikaw kaya, makipag-usap ka, or you will talk to someone. Kunyari, magkausap kami ni Papa Boy. And then, ganito, bye. Anong mapipil ni Papa Boy? Or anong mapipil niyo pag gano'n yung treatment ng isang tao sa pag-usap sa inyo? Diba? It's so unfair. Nagtyaga akong makinig sa iyo, nagtyaga akong makinig sa mga reklamo mo, tapos biglang ka lang aalis dyan nang walang paalam. Thank you and goodbye agad. Di mo man lang ba ako pakikinggan? Bigyan naman natin ng time na si Lord ay sumagot dahil siya ay nagtyaga na makinig sa ating mga hinihingi at reklamo natin sa buhay. Kaya nga minsan, may misunderstanding tayo kay Lord. Alam niyo ba kung bakit? Because we don't listen to Him. Ang dami natin reklamo, Lord, bakit ganito yung nangyari? Eh, hindi pa nga nakikipag-explain si Lord. Dami mo ng mga reasons dyan. Now, I remember I saw a story sa Facebook. Yung isang araw, lahat na nangyari sa buhay niya, bad luck. Bad luck. Kasi, yung paa niya, dapat ilalagay niya na sa isang parang heater para ma-relax yung paa niya, hindi gumana yung parang heater. And then, when he was about to turn on his fan, hindi rin gumana yung fan. And then, nagreklamo siya kay Lord, Lord, bakit ganun? And then God said, kung gumana yun, hindi sana namatay ka na kasi grounded naman yung heater. Eh sana, kung gumana yung electric fan, eh sana nasunog lang yung bahay mo dahil grounded naman yung electric fan mo. So, God has a reasons. That's why, kailangan din natin siyang pa-explainin or bigyan ng time to speak to us para po maintindihan natin at hindi tayo magtanim ng sama ng loob sa Kanya. Minsan kasi tayo pa yung may gana magtanim ng sama ng loob kay Lord. No? So kaya po, spending time with God means you talking, God listening, and you listening. Communication is a two-way conversation. Kaya pag ikaw lang ang nagsasalita at si Lord ay hindi communication yan. Kaya ayusin po natin yung prayer natin. Take time po. Kahit po mga siguro 10 minutes, take time to just sit there and just take a pause and listen. Kung wala talaga, sige Lord, matutulog na ako. Hindi yung pagkatapos, bye. No? So, to have an intimate relationship with God, spend time with God. And spending time with God means pray. Pray and pray. Okay? Number 3. For us to have an intimate relationship with God, we need to seek to please God. Alam po natin lahat na pag mahal natin ang isang tao, we could go extra mile, mapasaya lang natin sila. Tama po ba? To the highest level ang mga effort natin, huwag lang silang magalit, ma-disappoint at masaktan. Sa mga anak, lahat naman tayo dito ay mga anak. We would do anything what our parents would say. Pag sinabi ng nanay na huwag lalabas, anong gagawin ng anak? Hindi lalabas. Hindi lalabas. Pag sinabi ng nanay na maghuhugas ng plato, mamaya, maghuhugas ng plato. Ay, ganito pa rin. Hello sa mga masunurin, mabait at hindi reklamador ng mga anak. No? Sa mga may asawa, ganun din po ba? Lalo na kung mga buntis, yung mga asawa ng mga mister, lahat binibigay. Lahat ibibigay. Kahit na nahihirapan, ibibigay pa rin. Kahit gabi na, maghahanap ng mangga. Sa mga may trabaho. No? Kahit na nahihirapan na tayo kakahanap ng ano pang hinihingi dyan, hanap pa rin ang hanap. Sa
mapagalitan ni boss. No? Effort tayo, wag lang mapagalitan ng principal. Palagi nagmamadali para hindi mapagalitan. Kumbaga, umi-effort talaga tayo sa atin. Umi-effort talaga tayo. Sa atin, di mga sarili. May mga tiis ganda moments tayo, di po ba? Di bali na magutom, wag lang magabilbil. Di bali na masakit sa mukha, magpapaderma talaga ako para younger, young and look, young and maganda yung skin. No, kahit masakit, tinitiis. Pero bakit pag kay Lord, di man lang tayo marunong umeffort? Bakit pagdating kay Lord, di tayo marunong mag-effort? Bakit pagdating kay Lord, parang ayaw natin siyang i-please? Bakit parang ayaw natin gawin yung mga sinasabi niya? Bakit yung mga magulang natin, sinusunod natin kahit mas lamang pa sa 10 utos ng Diyos ang kanilang mga utos? Tama po ba? Minsan sinabi ang daming utos. Bakit si Lord 10 lang? Tama po. Sa mga may asawa, kung kayo nga po ay natutong sumunod sa mga utos ng asawa niyo, bakit sa Diyos hindi po natin kayang gawin? Bakit we can all answer the whims of our wives and husbands? Bakit pag si Lord na ayaw natin? Sa mga kabataan, crush pa nga lang yan, sinusunod mo na. Paano pag naging kayo na? Bakit nung sinabi ni Lord na hindi pwede ay nagpumilit ka? Ang problema kasi sa atin, we are more on relationship goals. We are on BFF goals. We are on squad goals. At iba pang mga goals, pero di po natin na isali ang spiritual goals. Puro tayo, relationship goals. Kaya po tayo nag-effort because we want to reach that relationship goals. Kaya po tayo nag-effort because I want to reach that student goal. Pero bakit hindi po tayo nag-effort to reach that spiritual goal? And that spiritual goal is to please God. Bakit pa sinasabi ni Lord na magtimbay, ang dami nating excuse? Kesyo, umuulan. Hindi naman, ambon lang naman yun. Ba't naging ulan? May picnic ang pamilya. Kasi pastor, alas 7 po kasi yung alis ng anak ko. Ba't di ka nasimba ng alas 10? Bakit pag sinabi ng Lord na magbasa ng Biblia, ang dami nating excuse again? Kasi pastor, maliit yung letter ng Bible, di ko mabasa. Kasi pastor, busy ako sa pag-aaral ko. I have so many books to read. Bakit ang dami ng excuse? Ang simple lang naman, magbasa ng Bible. Bakit kahit pag-attend ng life group ay mahirap para sa atin, pero pag in-invite ng party ay hindi makatanggi? Sige, pupunta ako. Kahit may meeting pa mamaya, sige, punta ako. Kaya yan. 30 minutes, kaya yan. Eat and run tayo, eat and run. No? Bakit pag may NOP, may don't watch tayo, hindi tayo makapunta? Kasi parang aga-aga. May stress yung beauty ko. Kasi pastor, masyadong maaga. O di kayo, pastor, may trabaho kaya ng alas 6. Alas 5 kaya yung don't watch. Alas 8 pala yung trabaho. Ano naman ko alas 8 yung trabaho? Isang oras lang naman yung prayer. O yung NOP, gabi naman mangyayari. Ano pa bang excuse natin? Minsan kasi ang dami nating excuse para hindi tayo makapagbigay ng please kay God. Mag-effort naman po tayo para sa Panginoon. Tama na ang friendship, relationship at iba pang goals. Spiritual goals na naman. Because the only way to please God, kung mapapansin niyo po sa mga examples natin, it's only obedience. In John 14:23 it said, if anyone loves me, he will obey my teaching. Obedience lang talaga. Obedience lang, sapat na. Kaya nga po, isipin po natin mabuti kung ano nga ba ang makakapag-please kay God. And God is pleased with us if we
attend our NOP, if we attend our dawn watch, if we attend a Sunday service, if we continue na maghanap ng paraan para tayo ay lumago pa at tumubo sa pag-mature dyan sa Panginoon. Kaya nga po, tama na po yung ibang goals na hinahanap natin. Spiritual goals na naman po tayo. Seek to please God. And I know, sa mga isip po natin dyan, may mga naiisip na po tayo mga paraan para tayo ay makapag-please kay God. It could be, you want to give up your darling sin. You want to give up any relationship. If you want to give up anything that will hinder you to please God. No? Kaya nga po, ngayong umaga, let us all be reminded that God wants to have an intimate relationship with us. And for us to have an intimate relationship with Him, we need to know about God. And for us to know about God, we need to read the Word of God and experience Him. Pangalawa, for us to have an intimate relationship with God, spend time with God. Take time to pray. Huwag tayong palaging may excuse in prayer. Huwag tayong matutulog pag mag-pray. Akala mo matiimtim na dadasal, pero pala natutulog. No? And then number 3, seek to please God. Alamin po natin kung ano nga ba nakakapagpasaya sa God. And that is all obedience. Obedience lang po talaga. Because if we would look on all the commandments and all the teachings that the Bible has written, it all boils down to obedience. And to have an intimate relationship with God, we need to do those 3 things. Because wala tayong ibang magagawa para maging mas malapit tayo sa Diyos, kundi yun lang. So, today, I want you all to stand. And I want you to think of all the things na hindi natin nagawa sa Panginoon. Na hindi tayo gumawa ng hakbang para malaman natin kung ano nga ba si God. Na hindi tayo gumawa ng hakbang para makapag-spend time sa Kanya. Na hindi tayo gumawa ng hakbang to please God. Let's think about all those things. And then let's ask for forgiveness for all the things that we have caused Him pain. Because God, ang isang desire lang niya is for us to know Him. For us to know Him. For us to know Him. He is asking for our attention. He is asking for our love. He is asking for our affection. Why can't we not give it to God, who give everything for us? It would be very unfair to Him na binigay ang lahat para sa atin, then we can give nothing in return.